Okay, good morning. Good morning mga kaibigan, mga kapatid. Yung gusto na matuto, yung nag-message sa akin na gusto matuto, ito po yung ah, ibuod na natin yung proseso sa pag-cleansing diet. 10 days lang ang challenge nito. Sa mga challenge ko yung asawa ko, dalawa kong anak. Nagbigay naman sila. So, nagkasundo kami na magkaroon ng cleansing diet. Actually, honestly, 5 years ago na ako uling naka-cleansing diet buhat ng nandito kami sa farm, medyo busy kaya hindi ko maasikaso. Pero most of the time, yung diet namin, more in vegetables. Kung ano available na prutas sa bakuran, yun ang mga prutas namin. Ngayon, napag-isipan ko na mag-cleansing diet ulit kasi sabi nila, lumalaki na naman daw yung tiyan ko. Totoo yun. So, kaya I decided na mag-cleansing diet ulit. Paalala, gusto ko rin maturuan yung mga anak ko kung paano. Dahil sa yung isa kong kaibigan, naalala ko na nagkaroon siya ng problema sa kalusugan, kaya nagpaalala ulit sa akin na mag-cleansing diet. Ngayon, ang pinakasikreto talaga, unang-una, para maging successful tayo sa cleansing diet, meron 3 liter D na gusto kong ipaalala sa atin para matagumpay, para para hindi kayo mahirapan. Kasi ang iba nahirapan mag-cleansing diet na puro prutas, nagtataka sila kung paano yon. Unang-una, sa akin pala, almost 15 years ago, ginagawa ko na ito noon. Bago ibahagi yung 4D, nung nasa Baguio ako, tumaba ako noon. Timbang ko noon, I think 92 or 93 kilos. One time, nagka-high blood ako. Pag-gising ko, gumaganon yung pananaw ko at paninaw. So, pa-check up agad ako. Mataas nga yung dugo ko. Pagpa-check up ko, nagpa-laboratory ako, lahat nasa boundary. Lahat. Yung basic examination, yung sabi niya, executive check-up. Sabi ng doktor, ikaw, magtiti ka ng maintenance para sa high blood o change ka ng lifestyle. Pinili ko mag-change ng lifestyle. Kaya, binawasan ko yung pagkain ng mga karne, more in vegetables and fish, tapos exercise. Bumaba yung timbang ko. Hanggang ngayon, nami-maintain ko yung timbang ko na 80-82. Minsan 79. Every time na tumataas ang timbang ko, sumasakit ang likod ko. Noon, sumasakit ang likod ko noon. Pag lumaki ang tiyan ko, sasakit ang likod ko. So yan ang side effect nung mataas ang timbang. Kaya nag-decision ako na magbawas ng timbang at maglinis ng katawan. Sa mga natutunan ko, yung cleansing diet. Kasi nung nasa Baguio kami, nagtinda kami noon sa palengke. Nagtitinda ako ng mga prutas. Minsan, inabot pa minsan, nung una 5 days. Minsan, nakayanan ko ng 10 days, kahit 15 days. Kaya. Sabi nila, manghihina ka, hindi. Kasi nagtitinda kami noon ng bigas. Nagkakarga pa ako ng bigas noon. Nagkipag-basketball pa ako noon. So, paano ko natutunan yon? Kasi unang inisip ko, nag-desire ako. Mag-desire ako ng yung unang letter D, desire. Desire to have a good health. Sabi nga, prevention is better than cure. Better than cure. So, dapat, gusto mo ng good health, ingatan mo yung katawan mo. Pangalawa, yung letter D, decision. Decision to enjoy fruits rather than normal diet.
Kaya, yung mga meat o kaya processed food, dapat magdesisyon ka na mas masarap yung prutas. Mas benepisyo. Maraming benepisyo ang makukuha natin pag prutas once in a while. Pang cleansing lang naman. Then, pangatong letter D, discipline. Discipline yourself when you crave meat or yung mga favorite food natin, sweets, or yung normal diet natin. Minsan pa yung mga processed food. Ang iba, takam na takam doon. Yung mga bata-bata pa. Yung matanda na, siyempre nag-iiwas talaga tayo doon. Minsan, nag-crave tayo noon. While on diet, dapat discipline yourself na iwasan mo muna yon. Then, pang-apat na letter D, determination. Dapat meron ka determination niya. Kaya mo yan. We can do it. You can do it. Okay? With God's help through prayer. So, yung panalangin, napakahalaga. So, ahead of time, magkaroon ka na ng desire. Maybe a month ago, a month bago yung gawin mo yan, or maybe a week, mag-desire ka na. Pag nagdi-desire ka na, dapat sa pag-desire mo, bawasan mo na yung pagkain mo ng mga hard food. Okay. Habang lumalapit yon. Para pag nag-cleansing diet ka, hindi na mahirapan mag-adjust yung tiyan natin. Kasi ang tiyan natin, pag nasanay sa mga mabibigat na pagkain, yung mga protein o kaya meat, the following meal niya, nahanapin niya yun. Kumbaga, yung acid na tutunaw doon, lalabas yun para hihintayin yun. Pag nag-adjust na yung tiyan natin, yung mind mo nag-a-adjust na mag-fruit diet ka, nag-a-adjust din. I believe yung mind natin, papunta sa tiyan, yung acid na lalabas doon sa tiyan natin, mag-a-adjust yun unti-unti. So, para hindi ka mahirapan na mag-crave. Kumbaga, tinuruan mo na yung sarili mo na mag-cleansing diet ako. Okay? Para sa good health. Ngayon, kung pwede kayo na maka-soup diet bago kayo mag-take ng cleansing, mas maganda. O kaya, ibig sabihin ng soup diet, gulay muna, yung bawasan muna yung kanin, huwag ka nang kumain ng meat. Okay? Kasi pag from meat to vegetable, from meat to fruits, mahirapan ka talaga. So, kung normal diet mo may meat, punta ka ng fish, punta ka ng vegetables, on the process, then, finally, pag desisyonado ka na, fruits na. Doon ka magbibilang ng day 1. Okay. Sa day 1, dapat, ang naobserbahan ko, for so many years na nag-cleansing diet ako noon, kasi noon sa Baguio Cartel ako nag-cleansing diet. Noon, hindi ko alam. Inuuna ko yung citrus, nilalagyan ko ng minsan may pineapple kami noon, ang hapdi sa tiyan. Okay. So, ang natutunan ko along the way, dapat unahin mo sa unang araw yung mga hindi acidic na fruits. Halimbawa, yung mga hindi acidic, hindi ba ito fruits, pero pang-cleansing din ito. Yung turnips, o kaya singkamas. Yung carrots, hindi naman ito acidic. Papaya, okay? Ito papaya. Avocado. Malamig yun sa tiyan. Yun ang unahin mo sa unang araw. Kasi oras na inuna mo yung mga acidic, talaga magre-reklamo ka. Magkakaroon ka ng magsisikmura kaya sabihin mo, nagugutom ako. Kasi hindi sanay yung tiyan mo sa ganon. Pero kung galing ka sa gulay, inuna mo itong hindi acidic, maganda yung transition. Hindi ka makakaranas ng parang gutom na gutom ka. So yun, sa day 1, yung mga hindi acidic, okay? Sa amin ang ginawa namin, carrots, papaya, tapos apple. Then, pangatlong araw na namin yun. Nung day 2, ganoon pa rin. Papaya, carrots, yung grapes, naubos na namin. Tapos saging. For day 1, pwede na ito saging na saba. Okay? At saka yung latundan, naubos na namin yung latundan.
By the way, pag cleansing diet kayo, dapat walang asin, walang sugar. Minsan natutugso tayo maglagay ng sugar kasi sa avocado. Bawal ang niluto. Okay? Bawal ang niluto. Lahat, raw. Yung freeze, nakakainin natin. So, pang day 3, ang menu namin ngayon, ito, turnips. Tapos mamaya, bibili ako ng pakwan. At buko. At buko. Malinis yung buko. Tapos, ito na. Kaunting papaya, apple, siguro tag-isa-isa kaming carrots, tag-isa-isang apple ngayon, tapos tag-isang papaya, tapos pakwan. Okay. Then, sa day 4, libre na. Kung anong gusto namin kainin, pwede na. Gusto mo kumain ng orange, gusto mo kumain ng grapes, kung anong nandiyan, pwede na. Pili na. Kaya na kami, libre na kung gusto namin kainin. Kung anong nandiyan na prutas. Hanggang kaya na yan, hanggang 10 araw. Yung gusto ma-extend ng 11 hanggang 15, pwede, pero usapan namin dito is 10 araw lang. Then, pagkatapos na nag-diet na kayo, huwag kayong, halimbawa, pang day sa 11 na, baka excited kayo kakain ng masarap na pagkain. Pili agad kayo ng karne, kain kayo. Hindi, bawal po. Huwag kayong kakain muna ng diretso ng hard food, dapat ay mince meat, o kaya yung dati yung kinakain. Dapat, transition din, papunta doon sa normal diet. Okay? Possible, gulay muna, then kaunting kanin. Kung possible, maglugaw muna, para hindi mabigatan yung tiyan natin. Kasi, pag 10 araw muna, kakain kang bigla ng food, ng karne, sigurado sasakit ang tiyan ninyo. Okay, para maiwasan yon, transition yung pagkain ng hard food. Bakit sasakit ang tiyan nyo? Kasi yung acid na lumalabas sa stomach natin para pang tunaw, kulang. Nasana yung tiyan natin, ang tinutunaw, yan lang yung fruits. Tapos kakain ka ng maraming karne, hindi ka matutunawan. Kasi kulay yung acids na lalabas para itunawin yun. Di ba acid reflux. sasakit ang tiyan mo? Okay. So, bakit alam ko yun? Nangyari yun sa akin. Kahit kay Eljim. Si Eljim noon. Maliit pa si Eljim, mga anak ko. Nag-cleansing diet na kami noon. Hindi namin alam na nakikapit bahay yung bunso namin. Pinakain ng bihon. Pag-uwi niya, sinakita ng tiyan. Ako rin. Nag-meeting kami noon sa church, yung mga leader. Nag-cleansing diet ako. May dala silang chicharon. Chicharon baboy lang yun Nakikain ako. Sinakita ng ulan tiyan. Kasi hindi maganda yung epekto. So, para maiwasan yun, on the process na kayo nag-cleansing diet, kung matukso man kayo, wag na kumain ng hard food, huwag marami. Maybe titikim lang siguro kayo. Okay. Pero iwasan nyo yung tukso. Ang isipin ninyo, mas maraming benefits ang makukuha ninyo dito pag kayo nag-cleansing diet. Tiisin nyo na muna yung 10 days. Okay. O 15 days. Actually, pag pangatlong araw, wala na akong nararamdaman ngayon na kakain ng kanin, kakain yung dati kong kinakain kasi naka-adjust yung tiyan ko. Kumbaga, kontento na ako sa ganitong pagkain. Pag 3 days, 4 days, magiging ka ng kontento dito, wala na sa isip mo nakakain ng normal na pagkain kasi naka-adjust na yung tiyan mo. Yung mind na namin, yung mind ng naka-focus na dito sa cleansing. Sabi ng iba, magastos yan. Hindi po magastos. Yung fruit diet. Kumpara doon sa kung kumakain kayo na palaging may karne, kumakain kayo sa labas, mas nakakatipid ka dito sa prutas. Kasi pag marami ng prutas, hindi ka na naman kakain ng marami. Pag nagugutom ka lang, kakain ka ng kaunti, yung tama lang. Eh, halimbawa sa ito, maghapon na namin ito. Tag-isa-isa kami na papaya, tag-isa-isang apple, tag-isa-isang carrots, tapos itong
So, isa lang ito na in-slice ko, maghapon na namin ito, 4 kami. Maybe dagdagan namin ng pakwan to enjoy. Okay? O kaya buko. Konti lang, magkano lang naman halaga nito kung bibilihin mo. Kumpara sa bibili ka ng litson manok. Kumpara sa bibili ka ng 1 kilong baboy. Okay? Para maghapon. So, hindi magasto yung fruits. Practically, kahit bilhin nyo, itong mga prutas na ito, binili rin namin ito. Yung apple, hindi din natin binili dito yung saging at saka papaya at saka yung singkamas. Yung ubas, binili din namin ito. So, hindi magasto kung ibabudget mo practically sa present situation yung prutas. Maliban na lang na talaga nakabudget tayo. Pero kung normal naman yung budget natin, hindi ito magasto. Okay? Sa normal na pagkain. Kung gumasto man, siguro depende sa location ninyo. Pero kung ang location nyo maraming murang fruits, hindi ito magasto. Maliban lang siguro na puro mahal yung fruits sa inyo, medyo magasto ng konti. Pero, practically, sa long end, hindi ito magasto. Just imagine, nagkaroon ka na high blood. Yung mga high blood dyan, sorry naging maintenance na kayo. Magkano ang maintenance na tinitake nyo araw-araw sa pang-high blood? Wala akong idea. Halimbawa, 10 piso na lang. O kaya nagkaroon kayo ng diabetic dahil nagkaroon ng complication yung high blood nyo. O whatever, nadagdag na sakit. May another maintenance. O sa high blood na lang. Kasi normally, karamihan na nakakausap ko, nagkakaroon sila ng high blood, nagkaroon sila ng maintenance. Iba nga, 40 years old pa lang, 30 years old, nag-maintenance na sila. 50 years old, nag-maintenance na sila. So, sa akin, dinidiscourage ko yun. Kasi narinig ko sa mga doktor, the moment na nag-start ka na mag-maintenance sa dugo, dapat tuloy-tuloy mo na yon. Kasi ang paliwanag nila, kasi yung maintenance daw, pang-palab daw ng dugo. Pag hindi ka na minom, malapot yung dugo mo, sisikip ulit yung pagdaloy niya. Kaya sige lang ang maintain mo. Totoo, siguro yon. Kasi karamihan na-interview ko, pag sila minom ng maintenance, nahilo sila. Mag-inom sila ng maintenance. So, kung 40 years old nag-maintain ka na sa maintenance niyan, magkano? Halimbawa, 10 piso sa isang araw. Sa isang buwan, magkano? 300. Sa isang taon, 3,600. Okay? So, kung hindi ka nag-maintenance, ito ang maintenance mo, mag-enjoy ka pa sa fruits. Okay? So, just imagine, ini-imagine ko nag-maintenance sa high blood. Kung hindi ka nakainom ng pang-high blood, ma-high blood ka raw, nakalimutan mo na bumili o dumala, nagbiyahe ka. Parang hindi maganda. At ang binirisky pa doon, sigang inom mo ng maintenance, hindi ka nagpapacheck up. Yung iniinom mo pala, naapektuhan na yung kidney. O iba pang internal organ. Sabi nila, kidney daw ang sumasala niya, kaya naapektuhan yung kidney. Hindi naman ako medical expert, pero naniwala ko sa mga paliwanag nila na pag dire-diretso ang maintenance mo, humihina yung mga internal organ, especially yung kidney. Pag naapektuhan yung kidney mo, ano mangyari? Nagkasakit ka sa kidney. Masakit. Magasto. Pag na-failure yung kidney mo, mas magasto kasi magda-dialysis ka. So, mas magasto pa. Pag gusto mo pang ma-extend, magpapat-kidney transplant ka, mas magasto. Kaya practically, hindi magasto ito. Okay? So, yung mga bata pa dyan na gusto mag-maintain ng good health, I encourage you to take up cleansing diet. Yung mga nag-maintenance na, kung pwede pa ninyong malabanan yon na mag-cleansing diet kayo, hindi na kayo nagkaroon ng high blood, mas maganda. Okay? So, hindi ko naman sinasabi na yun na ang pinaka-the best, depende sa situation nyo, pero ito lang kung makakatulong. So, sa akin nakatulong ito. Okay? Ngayon, ang iba nagtataka, totoo ba na puro lang prutas? Baka manghina ako. Hindi po. Kasi ito, maraming vitamina makuha tayo dito. Yung avocado, maraming protein ang makukuha natin doon. So, pag medyo nanghina ka, yun ang kainin mo. Pero, hindi po ka manghihina. Kasi ngayon, pangatlong araw na namin, nagkatrabaho kami as usual sa farm. Nagtanim ng saging, mag-aani kami ng papaya,
nung nasa Baguio ako, normal na trabaho ko. Nung nagtitinda ako, nagbibit-bit ng mga paninda, nagbibit-bit ng bigas, so nakikipaglaro ako ng basketball, nagdadrive ako ng taxi. Hindi ako nanghihina kasi pagkain naman to. Okay? Masustansya naman ito. Sabi ng iba, paano hindi balance yung pagkain mo? Kung iniisip mo siguro protein na kagaya ng sinasabi ng iba, maybe hindi technically sangayon sa pag-aaral, pero kung hindi man balance, maybe at that time lang na mag-cleansing diet ka 10 days or 15 days para lang malinisan yung mga toxic sa katawan natin. Sacrifice natin yun. Okay? At noon, nagbabawas ako ng 2 kilos on the process ng 10 days. Okay? Ngayon, hindi ko alam. Kasi nag-umpisa kami, nagtimbang kami lahat. Kung magbabawas ba. Kung magbawas, praise God. Kasi gusto ko na magbawas ng timba. Paano yung mga payat, sabi nila? Papayat sila. Maybe babawas ng timbang, pero after that, they will have a good health. Gaganda yung katawan nila. So, hindi lang ito sa mga tumataba. Kasi ang purpose nito, panlinis ng ating internal organ. So, ulitin ko. Summarize ko para hindi kayo mahirapan. Una, magkaroon tayo ng desire na, balikan ko yung pinost ko. Desire to have a good health. Okay? Sabi nga, may prevent natin yung sakit, mas maganda. Then, pangalawa, decision to enjoy fruits rather than normal diet. Okay, dapat enjoy natin ito. Mag-decision tayo na I want to enjoy fruits. Then, pang-tatlo, discipline yourself. If you craves for meat and other processed food. Okay, then number 4, letter D, determination. Dapat determinado ka na you can do it with the help of God. Then, pangalawang reminders, dapat hindi niluto. Walang sugar, walang salt. Baka kain kayo ng singkamas, lagyan nyo ng salt. Hindi, walang salt. Then, pangatlong reminders, dapat sa unang araw, pangalawang araw, yung mga hindi acidic na fruits. Pangatlo, pwede nang kahit anong gusto mong kainin. Okay? A liter of for everything. Maybe gusto nyo na hindi kayo magsawa, tag-isa-isa, bawat klase. Okay? Para hindi naman kayo magsawa at nag-i-enjoy kayo ng fruits. Pero pwede rin. Halimbawa, ako nung nagbiyahe ako noon, sa isang araw, magdi-decide ako, gusto ko halimbawa papaya o kaya pakwan. Maghapon na ini-slashing ko yun ang kakainin ko maghapon. Paghapon yan, pag uwi ko, isang slice na lang. Lalagyan ko lang ng carrots. Ang hindi ko nawawala noon, carrots. Okay? Every day ako merong carrots. Gino-juice ko kung hindi pa ako, yan ang hindi ko nawawala, carrots every day. Mas nakakatulong sa tiyan. So, yan lang po ang aking challenge sa mga gusto mag-maintain ng good health. At yung may mga sakit na gusto nyo malinisan yung katawan nyo, subukan nyo. Mas effective ito kaysa mga maintenance na gamot. Malay mo, yung maintenance na yun mawala pag ginawa mo ito in the process. Yan lang po. God bless you. Mga kaibigan, kapatid na gustong mag-cleansing diet.